ito, tanong ko, hindi na to masyadong tungkol doon, pero may kinalaman. Pag yung ex mo, randomly nag-text sa'yo, tapos sinagot mo lang ng kaswal. Kaswal yung walang, mali ba yun? Ano ba yung tanong? Depende Kunyari, sa tanong sa'yo, kunyari, ikaw, Bong. Uy, Bong, kamusta ka na? Sikat na sikat ka na pala sa Pilipinas. Ganyan. Tapos sinabi mo, ito, okay lang, buhay pa naman. Is that wrong? Mali yun. Parang hindi naman. Depende kung saan naabot yung... Kasi di ba yung iba sabi, that's micro-cheating. Di ba may ganon? Oo. Mali ba yun? Micro-cheating na sinasabi nila. O kaya sabihin sa'yo, uy, kamusta ka na? Ganyan. Dito, kapapanganak ko lang. Pwede ba kitang kuning ninong? Tapos, pag nakipag-communicate ka ba, mali ba yun? Unless pwede mong kwento sa present mo na, oy, nag-text sa akin na buhay yun. What if hindi mo na kwento kasi wala lang naman yun, wala siyang halaga. Mali din ba yun? Depende kung anong pinag-uusapan. Kasi di ba yung iba sasabihin, bakit hindi mo kinukwento sa akin? Doon magsisimula. Pero ang tanong, ganun. ganun ba siya kahalaga para ikwento? Paano kung wala namang halaga Wala sa akin? namang halaga na. Wala namang... depende sa intensyon ng usapan. Depende sa intensyon. Kasi alam mo naman kung ano intensyon mo. Yes. Alam mo sa sarili mo, nakikipaglandian ka ba? Yes. O talaga namang, you were just nice enough to reply. Kasi may pinagsamahan naman kayo before. Kasi pwede naman yung reply mo is It's ano ka all lang about the intention. Intention. Yun talaga eh. Okay. So ngayon na, wala na. Tapos na. Ang intention natin dito ngayon ay idire-diretso ang iyong pag-move forward dahil ayaw mo na dun sa face na yun no? Tapos ka na rin masaktan. Naiiyak ka lang pag pinagkukwentuhan, pag naalala. Opo, kasi parang pangalawang beses na po kasing nangyari sa akin yung ganun. Kaya parang pag napag-uusapan siya, bumabalik yung mga parang, masakit. bakit ganun? Parang wala naman akong ginagawang mali. Ba't palagi ko siyang nararanasan? Learning na lang. Ano bang pwede nating maaral o matutunan dito sa kwento ninyo? Ikaw, Dre, ano ba yung biggest realization mo? Nitong pain na naramdaman mo dito at yung love na nawala sa'yo? Ang biggest realizations ko lang po is, I think para sa aming lahat ng lalaki, I think we should be more open sa partner natin kapag alam na, pag komportable na tayo sa kanila at alam mo mapapagkatiwalaan mo yung tao. Dapat open tayo sa kanila para hindi sila naiiwan to something na bigla na lang magtatanong ng bakit. Hindi naman panlalaki lang yan. Para sa lahat yan. Dapat talaga open tayo sa ano. Sa lahat na lang. Oo, kung makapanlalaki ka naman din. Open-minded. Charot. Hindi, lahat tayo, di ba? Sa lahat yan. Kahit babae, dapat din Totoo. meron kayong open kayo sa napapag-usapan ng mga bagay. Yes. Di ba? Pero hindi rin naman masama, di ba, na meron tayong mga reservations. Hindi rin naman lahat kinukwento Totoo. eh. At saka, hindi ko alam kung di ba, hindi ko sinasabing tama ito Pero ako naniniwala ako na lahat ng tao may sikreto. Oo. Di ba? Everyone keeps a secret. Totoo yan. And hindi ko sinasabing na tama siya, pero everybody keeps a secret. At karapatan ng bawat isa, Karapatan yun. kung gusto niyang i-share ang sikreto na yun, o kanya lang yun. Yeah. Kung saan man siya mapunta. Tama. So, ikaw, Kay, anong realization mo? Na may mga bagay po talaga na kahit alam mong swak kayo, hindi mo dapat minamadali. Na dapat mas kinikilala mo muna yung tao ng sobra bago mo ibigay yung buong tiwala mo. Kasi yung nangyari sa inyo, parang ang bilis. Tapos hindi. Kasi ang paniniwala mo, kikilalanin mo na lang during the time na magjowa na kayo So, hanggang ngayon ba, yun pa din ang prinsipyo mo o hindi na? Hindi na po. Nag-iba na din.